Hello, magandang araw everyone. Wow, kamusta po kayo? Alam ko po na kayo ay laging nasa mabuti at laging iniingatan at ginagabayan ng ating Panginoong Jesus. Yan. Alam niyo guys, napakabuti ng ating Diyos. Hindi siya nangiiwan, hindi siya nagpapabaya sa buhay na kung saan meron ka. So ano man yung problema mo sa buhay, ano man yung mga pinagdadaanan mo sa buhay, ang pangako ng Diyos ay hindi ka iiwan, hindi ka niya pababayaan. Ano man yung sitwasyon mo, gano'n mang kalaki yung problema mo, gano'n mang karami ang problema mo, ang Diyos ay lagi kang handang tulungan, lagi kang handang samahan ano man yung kalagayan mo, maging sa pangailangan sa buhay, pinansyal, at alam ng Diyos kung ano ang iniisip mo at mga plano mo sa buhay. Pero ang plano ng Diyos ay iba sa plano mo. Ang plano ng Diyos ay ikaw ay maging maganda ang buhay, maging makontento, maging makontento kung anong meron ka at magtiwala ka sa plano ng Diyos sa buhay mo, sapagkat ang plano ng Diyos ay iba sa plano mo. Ang sabi ng Jeremiah 29:11, ako lamang ang nakakaalam ng mga panukalang inihanda ko para sa ikabubuti mo at para tulungan ka sa hinaharap, sapagkat iba ang plano ng Diyos sa plano. Pwedeng yung kinakaharap mo sa buhay mo ngayon ay iniisip mo na maganda naman yung aking iniisip o mga plano, pero bakit hindi nangyayari? Yan ang ating pag-uusapan. Bakit hindi nangyayari sa buhay ko yung aking mga plano? Marahil pinag-aral ka sa mataas na paaralan ng iyong magulang. Ayan. Marahil napakatalino mo, marunong ka, pero yung mga plano mo sa buhay ay hindi nangyayari. Marahil ikaw ay nakapagtapos na ng pag-aaral, ikaw ay nagkaroon na ng trabaho, pero parang may hinahanap ka pa, kulang pa rin. Alright, hanggang sa dumating doon sa point na ang dami-dami mo nang iniisip, ang dami-dami mga binabalak pa, plano pa rin sa buhay, pero nakuha mo na yung mga plano mo sa buhay. Halimbawa, nagkaroon ka na ng bahay, nagkaroon ka na ng magandang tirahan, yan, at meron ka na rin magandang sasakyan, pero may kulang pa rin na inahanap ka. Marahil ikaw ay naghahanap, o kung single ka man, naghahanap ka ng magiging kapartner. Ayan. Tapos nahanap mo yung kapartner mo, pero hindi ka pa rin kontento, may hinahanap ka pa rin sa buhay. Isa lang yun, kaibigan. Isa lang ang kailangan mo sa buhay na hinahanap mo, si Jesucristo ang kailangan mo sa buhay na ito.
Sapagkat ang buhay ay baliwala kung wala kang tunay na pananampalataya sa salita ng Diyos. Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay na siyang makapagbibigay sa iyo sa mga hinahanap mo at mga kulangan mo sa buhay. Tandaan mo yan, kaibigan. Dahil ang plano ng Diyos ay napakaganda. Dahil ang plano mo ay iba sa plano ng Diyos. Ayan. Sapagkat ang plano ng Diyos sa iyong buhay ay ikaw ay maging masagana. Sabi nga sa Mark sa Book of Mark, makamtan mo man ang lahat ng bagay sa mundong ito. Maging mayaman ka, maging matalino ka, makuha mo ang lahat ng mga bagay na gusto mo dito sa mundo. Subalit kung ang kaluluwa mo naman ay mapupunta dun sa apoy ng impyerno, baliwala ang lahat. Kaya ang payo ko lang ay sumpalatayanan mo ang salita ng Diyos, sapagkat ang sumasampalataya sa salita ng Diyos, ang tinutukoy ko dito ay si Jesucristo. Si Kristo Jesus ang siyang ipinadala ng Diyos dito sa mundo para ikaw at ang mga hinahanap mo sa buhay ay iyo ito makamtan. Si Jesucristo lamang ang katugunan sa buhay mo. Kahit na napakayaman mo, ikaw na yung pinakamayaman sa mundo ito. Kung wala ka namang pananampalataya sa salita ng Diyos, walang iba kundi si Kristo Jesus na siyang ipinako dun sa krus para sa iyo, para sa ating mga kasalanan, para sa lahat ng lahi ng tao sa mundo. Kaya kaibigan, panampalatayanan mo ang ating Panginoong Jesus na siyang ipinadala ng Diyos dito sa mundo upang ating sundan at nawain ang kanyang mga salita. Sapagkat sinasabi ng John 3:16, the book of John, gano'n na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa makasalanang sanlibutan ito, kahit ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya kaibigan, sumampalataya ka sa ating Panginoong Hesus sapagkat siya ang buhay. Sinasabi pa rin ng John 14:6, sabi niya doon, sabi ni Jesus, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Si Jesus mismo nagsasabi, walang makapupunta sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko, sabi ng Panginoon. So, anumang reliyon mo, anuman ang kalagayan mo, pumunta ka man sa pinakamayamang simbahan, pinakamalaking simbahan, pinakasikat na simbahan sa mundong ito, kung wala ka namang tunay na relationship sa ating Panginoong Hesus, baliwala. Kaya si Kristo lamang ang tunay na daan patungo sa ating Diyos. Kaya guys, kung meron kang mga katanungan, mag-comment ka lang o message ka lang. And see you guys, and God bless. Mabuhay ka. Bye-bye. Stop.